Magandang umaga po sa ating lahat. Kunin po natin buksan ang ating mga Bible sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10. The Bible says, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Atin pong pag-aralan ngayong umaga sa ating morning devotion, God's command to be faithful and not fainting. Madalas, ang ating ginagawa ay salungat sa utos na ito ng Panginoon. Tayo ay nanghihina, tayo nanlulupaypay, tayo napapagod, tayo minsan ay tumitigil, o kaya tayo ay nadi-discourage. So nawa po ay katagpuin tayo ng Panginoon sa atin pong maiksing pag-aaral sa kanyang salita ngayong umaga. Notice first, our faithfulness. Yan po yung inaasahan ng Panginoon sa atin every time na tayo po ay mayroong ginagawa o kaya sa anumang kalagayan natin sa ating buhay. Ang sabi po dyan, "And let us not be weary in well-doing." So we have under that the commitment. Sabi po dyan, "And let us not be weary in well-doing." Growing weary also carries the idea of becoming faint-hearted or despondent in view of a trial or difficulty. Ang challenge po sa atin dyan, tayo po ay manatili na gumawa ng tama at pagtatapat sa Panginoon. Be committed. And then notice also the consolation. Sabi po dyan, "For in due season we shall reap." So tayo daw po ay aani, tayo po ay gagantimpala ng Panginoon kapag patuloy lang tayong magtapat sa Kanya. Kaya kapag tayo nakakaramdam ng pagod, huwag tayong tumigil. Baka malapit na ang harvest time at hindi natin ito namamalayan. So remember this, payday might not be Friday, but it's coming. God sees our efforts and the attitude of our labor. He will reward faithfulness to the work we've been given. Kaya kung magpatuloy lamang po tayo, sabi ng 1 Corinthians 15:58, "Your labor is not in vain." Bakit? Sapagkat meron pong harvest time. And then notice the condition. Sabi po dyan, "For in due season we shall reap if we faint not." So ang blessing na ito, ang reward, kapag tayo'y magtapat lang, magpatuloy at hindi mapapagod, ay meron pong kondisyon, no? Meron pong reward, mayroong gantimpala. Subalit ang kondisyon, sabi diyan, if we faint not. God promises blessings to us, but they are conditional. Kaya lahat po yan sa Bible, pag-aralan natin palaging kapag may blessing, mayroon pong kondisyon ang Panginoon. We cannot expect to receive the blessing of God if we faint in the journey. There is no place for the believer to take a detour from the will of God. Our work is given of Him, and we must ensure we see it through. Kailangan po mga kapatid na magpatuloy po tayo. At the end of the day, naway masabi po natin katulad ni Pablo, "I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith." Sapagkat meron pong crown of righteousness dun po sa mga nagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon. And notice also secondly, our fellowship in verse number 10. "As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Notice the opportunity. Sabi dyan, "As we have therefore opportunity." Paul speaks of the opportunities we have to serve the Lord and others. Ito po ay napaka-interesting sapagkat ibig sabihin po nito, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagtatapat sa Panginoon na hindi lang sa isang araw, isang taon, isang buwan, kundi sa lahat ng kaarawan sa ating buhay. Ibig sabihin sa paglilingkod, wala pong off-duty, kundi bawat pagkakataon. Ang sabi ng Bible sa Ephesians 5:16 and Colossians 4:5, redeeming the time. So, kapag may opportunity, ay maglingkod tayo dahil hindi sa lahat ng panahon nakapaglilingkod tayo. And then notice also the enormity. Hanggang saan po ang saklaw nito ng ating paglilingkod sa Panginoon at paggawa ng mabuti. Ang sabi dyan, "As we have therefore opportunity, let us do good unto all men." Sa lahat daw po ng tao. We are to do good unto all men. So, hindi po ito madali dahil inaasahan ng Diyos ang paggawa ng mabuti
ay hindi po ito sa mga piling tao lang, kundi sa lahat. So, ibig sabihin nito, hindi lang sa mga mabubuti, kundi maging sa mga gumawa sa atin ng masama. But notice also lastly, the priority. Sabi po dyan, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, if we are to be good to all men, we especially ought to desire to be good to those of the household of faith. Kaya, inaasahan ng Panginoon na tayo po ay magpakita ng kabutihan, ng katapatan, ng pagmamahal at ng favor sa lahat ng tao, subalit inaasahang higit ng Panginoon sa mga kapatiran sa Panginoon. So if we have ever loved and served one another, now is the time to make that priority in life. Diyan nyo pong mag-close po ako sa inyo dito sa Isaiah 40 verse 29 to 31 para ma-encourage po tayo sa buhay na ito na huwag tayo mapagod, kundi tayo ay magpatuloy sapagkat nariyan po ang Panginoon. According to Isaiah 40, 29 to 31, He giveth power to the faint, and to them that have no might He increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa araw na ito. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa amin na patuloy po kaming magtapat at huwag po kaming manghina, huwag kaming mapagod, kundi, Panginoon, ay magpatuloy po kami na magtatapat sa paglilingkod po sa iyo para sa iyong kapurihan at maging po sa paglilingkod sa ibang tao. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.